Sa kaibuturan ng gitnang Luzon, nakatayo ang isang lumang bahay kubo sa tabi ng kagubatan. Dito naninirahan sina Anita, 18 taong gulang, at ang kanyang 8 taong gulang na kapatid na si Tintin. Sila na lamang ang natitirang dugo ng angka ng mga Talavera, ang pinakamagagaling at pinakakilala na pamilya ng mga albularya sa bayan ng San Miguel. Matapos ang misteryosong pagkawala ng kanilang mga magulang, 3 taon na ang nakararaan. Pinangunahan ni Anita ang pag-aalaga sa kanyang kapatid gamit ang pamanang kaalaman sa medisina, mga halaman at ang mga sikretong ritual ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Gabi, ang buwan ay bilog at kulay dugong pula. Ang hangin na umiihip ay may dalang amoy ng nabubulok na karne at basang lupa. Sa loob ng kubo, nagtatakip si Anita ng mga bintana gamit ang mga troso, habang si Tintin ay nakaupo sa sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nanginginig sa takot. Sa mesa, nakalatag ang mga bote ng langis, asin, bawang at mga pinatuyong dahon ng pakwa at ampalaya. Tintin, siguraduhin mo na sarado ang maliit na durungawan sa kusina ha. Baka makapasok ang hangin o kaya ang mga bagay na ayaw natin na makita ngayong gabi. Ate, bakit napakapalapoy ng buwan? Ang sabi ng mga bata sa paaralan kanina, kapag ganyan daw ang kulay ng buwan, lumalabas sa mga kampo ng dilim, yung mga kumakain po ng tao. Huwag kang makikinig sa chismis ng ibang bata, Tintin. Ngunit hindi rin natin dapat baliwalay ng babala ng kalikasan. Ang pulang buwan ay ang gabi kung kailan pinakamalakas ang dugo ng ating pamilya. Ngunit, eto rin ang gabi kung kailan nagugutom ang mga aswang. Kaya nga natin hinahanda ang ating mga pananggalang, hindi ba? Halika rito. Bakit kailangan natin silang katakutan, Ate Anita? Hindi ba't sabi ni tatay, tayo ang kinatatakutin ng mga aswang dahil tayo ay mga Talavera? Tama naman ang tatay doon. Ngunit ang katapangan ay hindi nangangahulog ang kawalan ng pag-iingat. Ang totoong albularya ay nakikipaglaban ng may paghahanda. Hawakan mo itong kwintas ng mga buto ng pating at pinatuyong dahon ng suha. Huwag mong tatanggalin ito sa leeg mo kahit anong mangyari. Kahit marinig mo ang boses ko sa labas. Huwag mo itong tatanggalin. Natatakot ako, ate. Ang ingay ng mga tuko at kuliglig, parang biglang tumahimik silang lahat. Sa isang iglap, tumigil ang huni ng mga kuliglig. Ang buong kagubatan ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Maya-maya pa, narinig ang tunog mula sa bubong. Isang mabigat na bagay ang lumapag doon. Kasunod nito, ang tunog ng matutulis na kuko na kumakalmot sa nipa. Ang mga aswang ay nakalapag na sa bubong ng kubo. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim tulad ng mga nagbabagang uling. Ang kanilang mga balat ay maitim, magaspang at may lumalabas na maitim at malapot na likido. Ang kanilang mga braso ay mahahaba na may mga kuko na kasing talas ng balisong. Winawayway ng mga ito ang kanilang mahahabang dila na may parang sapot ng gagamba sa dulo. Sinusubukan na isilip ito sa mga bitak ng kawayang sahig upang amuyin ang dugo ng dalawang magkapatid. Ate Anita, sa bubong? May nagpupumiglas po sa bubong natin. Huwag kang sisigaw. Manatili ka sa loob ng bilog ng asin. Tintin, pakinggan mo ako. Ang asin at ang palaya ay nagpapahina sa kanilang balat. Ngunit ang ating pananampalataya at ang dugo ng ating angkan ang tunay na papaslang sa kanila. Ano yung tinig na yun? Parang ibon na malaki, ate. Tik-tik, yan ang tunog na ginagawa nila. Ngunit kapag napakalakas ng tunog, ibig sabihin, malayo pa sila. Kapag naging napakahina ng tik-tik, ibig sabihin, nasa tabi mo na sila. Mula sa itaas, biglang bumaon ang isang malaking kamay na may mahahabang kuko. Pilit na umaabot kay Tintin. Ang mga aswang sa labas ay nagsimulang magwala. Ang isa sa kanila, isang dambuhalang nilalang na may ulo ng aso at katawan ng tao, ay pilit na ginigiba ang pintuang kahoy. Ang matutulis nitong ngipin ay tumutulo ang laway na sumusunog sa kahoy dahil sa taglay nitong asido. Ate, nahawakan niya po ang damit ko. Lumayo ka dyan! Sa pangalan ng ating mga ninuno. Lumayo ka sa kapatid ko! Mabilis na kinuha ni Anita ang isang garapon ng langis na nakalubog sa halamang gubat at ibinuhas ito sa lumilitaw na kamay ng aswang. Pagkabuhos ng langis, nagkaroon ng usok at ang balat ng aswang ay nagsimulang mamula at mabutas, katulad ng tila nabuhusan ito ng asido.
Napilitang ihagis ng nilalang ang kanyang kamay pabalik sa bubong. Habang maririnig ang kaluskos ng nagmamadali nito na pag-atras. Tumatakbo ba sila, ate? Umalis na po ba sila? Hindi. Tinatansya pa lamang nila ang ating lakas. Ang langis na yon ay panandali ang pagpigil lamang. Tintin, kailangan kong kunin ang kalis ng Talavera sa ilalim ng altar. Yun lamang ang makakakitil sa buhay ng pumatay sa ating mga magulang. Huwag mo akong iwanan, ate Anita. Natatakot po ako sa dilim. Hindi kita iiwan. Hawakan mo ang kamay ko. Sabay tayong pupunta doon. Kapag nakita mo silang lumalapit, sabuyan mo ng pinulbos na bawang at luyang kanilang mga mata. Maliwanag ba? Apo ate, handa na ako para kay nanay at tatay. Biglang nawasak ang buong bintana sa kanang bahagi ng kubo. Ang pangalawang aswang, isang nilalang na mukhang babae na may napakahabang leeg at nakakatakot na mukha na nahahati sa gitna, ay pumasok ito. Ang mga mata nito ay walang puti, purong maitim lamang at ang kanyang dibdib ay nakabukas kung saan makikita ang tumitibok na itim na puso. Umalulong ito sa isang tunog na nakababasag ng tenga at nagpapanginig sa buong bahay. Ang aswang ay mabilis na lumipad patungo kay Anita. Ang mga kuko nito ay dumapo sa balikat ng dalaga na nagdulot ng malalim na sugat sa pag-agos ng dugo. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, hinawakan ni Anita ang braso ng aswang at mabilis na sinaksak ang isang kutsilyong nakalubog sa katas ng kalamansi at tanso sa leeg ng nilalang. Hindi mo makukuha ang dugo ng huling Talavera. Ate Anita, eto na po ang bawang. Kumuha si Tintin ng isang handog na pinulbos na bawang at isinaboy ito ng diretso sa nakabukas na mukha ng aswang. Ang pulbos ay nag-aapoy sa balat ng nilalang, nagdulot ng pagpuputok ng mga sisidla ng dugo sa mukha nito. Ang aswang ay napaatras habang nagwawala, tinatangkang tanggalin ang pulbos sa kanyang balat. Tintin, ang kalis. Kunin mo sa ilalim. Eto na ate, ang lumang punyal. Sa ngalan ng dugong Talavera, mula sa lupa patungo sa langit, ipinagkakalob ko ang parusa sa mga gumagala sa dilim na kagaya nyo. Hinawakan ni Anita ang lumang punyal na may nakaukit na mga sinaunang baybayin. Sa tulong ng kanyang sariling dugo na dumadaloy mula sa sugat sa balikat, ipinahid niya ito sa talim ng punyal. Nagkaroon ng mahinang kulay asul na liwanag ang bakal. Mabilis na tumakbo si Anita patungo sa nagwawalang aswang at buong lakas na isinaksak ang kalis sa gitna ng tumitibok na itim na puso nito. Ang aswang ay nagsimulang maging abo mula sa puso nito palabas sa buong katawan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dambuhalang nilalang ay naging isang tambak na lamang na itim na usok at maalikabok na abo sa sahig ng kubo. Nagawa natin ate? Napatay natin ang isa? Hindi pa tapos, Tintin. Marami pa sila sa labas. Naririnig mo ba yung kaluskos sa paligid ng bahay? Dinagsa nila ang amoy ng aking dugo. Ang dami nila ate. Tingnan mo sa mga pitak ng dingding natin na kawayan. Ang daming pulang mata. Huwag kang matakot, kapatid ko. Dito sa loob ng kubong ito, tayo ang may hawak ng kapangyarihan. Kumuha ka ng marami pang asin at itapon mo sa 4 na sulok ng bahay. Isara natin ang paligid ng espiritual na pader. Sa labas, higit sa 10 iba't ibang uri ng aswang ang nakapalibot sa kubo. May mga manananggal na naghihintay sa mga sanga ng puno. May mga tikbalang na nagbabantay sa ibaba at mga kubot na nagtatago sa ilalim ng kubo. Lahat sila ay nakatitig sa maagos na dugo ni Anita, ang pinakapuno ng mga aswang. Isang matandang nilalang na may balat na parang punong kahoy at may mahahabang balahibo. Nagbigay ng hudyat sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang buntot sa lupa. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Ang mga pader na gawa sa kawayan at nipa ay nagsimulang mawarak, habang ang mga nilalang ay pumapasok mula sa lahat ng direksyon. Ang buong kubo ay nagsimulang magiba sa ilalim ng kanilang bigat at lakas. Tintin, humawa ka sa akin. Gagamitin ko ang huling ritual ng ating lolo. Natatakot ako. Ang dami nila ate. Makinig ka sa akin, Tintin. Isara mo ang iyong mga mata at magdasal ka ng orasyon ng proteksyon. Paulit-ulit mo itong sabihin. Sinunod naman ng bata ang sinabi ng kanyang ate Anita. Apoy ng kalikasan, dugo ng mga Talavera, sunugi ng mga sumumpa sa kadiliman. Kinuha ni Anita ang isang malaking banga ng ginawa nilang espesyal na langis ng albularya
at itinapon ito sa gitna ng silid. Kasabay ng paghagis ng isang nagliliyab na sulo, ang apoy ay hindi naging karaniwang kulay kahel. Ito ay naging isang napakalakas na kulay asul at gintong liwanag na kumalat sa buong kubo. Ang mga aswang ay nakapasok at nahawakan ng banal na apoy. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na natutunaw at nagiging abo kapag nadadagi ng asul na apoy. Ang sigaw ng paghati ng mga nilalang ay umanig sa buong kagubatan. Ang mga manananggal na nasa itaas ay nasusunog ang mga pakpak at nagkakandahulog mula sa taas. Habang ang iba ay nagtatakbuhan pabalik sa kaibuturan ng dilim upang makaligtas. Pagkalipas ng ilang minuto, ang buong kubo ay nasunog at naging patag sa lupa. Ngunit sa gitna ng mga abo, sina Anita at Tintin ay nananatiling walang sugat mula sa apoy. Nakatayo sa loob ng isang nagniningning na bilog ng espiritual na proteksyon. Ang pulang buwan sa langit ay nagsimulang maglaho at pinalitan ng unang liwanag ng umaga. Ate Anita, nawala na sila? Ang liwanag ng araw? Dumating na? Oo, Tintin. Tapos na ang gabi ng pulang buwan. Ligtas na tayo. Paano ng bahay natin? Nasunog ang lahat. Ang mga gamot ni tatay. Ang mga libre ng nanay. Ang bahay ay kahoy at ni pa lamang, Tintin. Ang tunay na pamana ng ating mga magulang ay wala sa mga gamit na to. Yumanig man ang mundo at masunog man ang bahay. Ang kaalaman ng dugo ng Talavera ay nasa ating dalawa pa rin. Hanggat nagkakatulungan tayo, walang aswang o anumang dilim ang makakagiba sa atin. Babalik pa po ba sila ate? Babalik at babalik ang dilim, Tintin. Ngunit tuwing lalabas sila, handa tayo. Halika na. Maglakad tayo patungo sa bayan. Marami pa akong ituturo sa'yo tungkol sa pagiging isang tunay na albularya. Habang ang dalawang magkapatid ay naglalakad, palayo sa nasunog na kubo, hawak ang kamay ng isa't isa sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang pangalan ng mga Talavera ay mananatiling isang maalam at nakalasag na magpuprotekta sa mga tao laban sa mga kampo ng dilim.